Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga babayan, kumusta po kayo? Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Araw po nang dito sa akin is alas 11 pa lang po ng gabi, Friday. So sa Pilipinas po is umaga na ngayon. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aking mga ginagawang reaction video. Thank you so much. New subscribers, welcome po. Katulad ng aking laging sinasabi, mga nagla-like, nagsishare at saka nagko-comment, maraming salamat din po. At ngayon, ang bibigay ko naman ng reaction ay alam ko naman na marami tayong sabihin na nating napipikon kay Jonathan, pero naaawa din. Yung maiiyak ka na maiinis din, diba? Marami tayo niyan. Kasi nga ang hirap niyang ispilingin, mahirap intindihin yung ugali ni Jonathan. Pero bago yun, huwag natin kalilimutan, patuloy lang po ang suporta sa Ka-Business Official, kay Papa Dins TV, sa Ka-Business Family, kay Yang Russell. At maraming salamat din sa aking mga co-reactors. Shout out Anime Reactors TV, Taong Gala, Alminda Mix Vlog, at saka kay Ma'am Flores Channel, at ganon din kay Kalingap Turak at si Katangay PLC. Maraming salamat sa mga suporta ninyo, mga co-reactor ko. Salamat. At ito, tuloy na natin. Although nakaka-stress nito si Jonathan, lumapit siya kay Ka-Business, so naalala niya yung bayaran sa bahay. So nakikita natin mga ka-business na kahit talaga malayo na sila Jonathan doon sa bahay nila Ka-Business, doon pa rin talaga ang takbo niya. Wala naman silang ibang mapupuntahan eh. So ito lang yung natin, sabihin ko na lang, pakiusap na lang mga ka-business, mga subscribers po, na suportahan na lang natin, panoorin na lang natin yung mga video ni Jonathan. Huwag lang tayo mag-skip ng ads kasi kita naman natin na ang nagbabayad pa rin ng bahay na inupahan nila ay si Ka-Business. Walang ibang tutulong sa kanila. So, yung mga tulong natin, yung panonood ng mga video, malaking bagay yung para kay Ka-Business. Kasi nga, meron din silang mahuhugot at meron silang matutulong kay Jonathan. Hindi nila matitiis to kung huwag naman sana may mangyari kay Nanay Marita. Sila Ka-Business pa rin talaga ang tutulong. Si Jonathan tatakbo pa rin yung kila Ka-Business. Walang iba walang ibang magmamalasakit sa kanila. Kaya pahabaan nilang to ng kordon. Nakita ko yung kung napanood ninyo mga Ka-Business, kabayan na Papi at Kalingap, yung unang araw na pumunta doon si Jonathan, kita mo talaga na pumayat na siya, walang alaga sa sarili. Tapos ayun nga, sabi nga ni Ka-Business na hindi talaga naligo kasi yung amoy kakaiba daw. Inabi naman ni Jonathan na talaga siya, kumpara sa akin, katamaran na to tamad lang talaga siyang maglinis ng katawan niya kasi yun nga daw talaga ang nakasanayan. Mahirap pakisamahan yung maganyang klaseng tao, pero pahabaan talaga tayo na ang mag-adjust para kay Jonathan, para matulungan natin sila. So ayun, pinasama nga ni Ka-Business sila Intoy para masigurado mabayaran yung bahay. At nakita nga natin si Nanay Marita, kawawa talaga siya. Ibang-iba nung nandoon malapit kila Ka-Business na alaga ng 3Ms. Kawawa si Nanay Marita. Imagine natin mga Ka-Business, no? Iniiwan yung matanda doon sa tabing kalsada or kasama mo si Jonathan, namamalimos sila. Ang stress nun, yung pagod nun. Paano yung pagpapalit ng yung diaper niya, kung naka-diaper ba siya. Ay, Diyos ko, kawawa talaga yung mag-inang ito. At least kahit paano may mga, hindi naman sila pinababayaan siguro ng mga kapitbahay. Kaya lang, yung hindi sapat yun yung namimiss ko yung alagang 3Ms na malinis lagi si Nanay Marita, maganda yung katawan. Narinig naman natin ng mga Ka-Business na wala pang kain yung matanda ng hapon na yon, almusal lang. Wala pang tanghalian, wala pang kain. Di kawawa, di ba? Papakamot na lang talaga. Kawawa yung mga ganong mga senior ba na nagkakasakit. Pero kahit pa paano, at least nandyan nga si Jonathan. Kahit gano'n man siya kasama ng nanay niya, malaking bagay na rin yun. Kaya lang talaga pagdating sa kalinisan, yun ang malaking problema sa kanila. So sinilip nga yung bahay, yung inuupahan, madumi na naman.
gusto man nila Intoy at saka ni Burnok na tulungang maglinis, ay pinagtatabuyan ni Jonathan ayaw magpatulong Nahihiya rin siguro si Jonathan, kaya naman daw niya. Pero malalaman natin to once na nag-surprise visit sila ka-business. Nagsabi naman ito si ka-business na pupunta sila doon, pero wag lang siyang obligahin. Anytime susulpot yun. So makikita talaga natin yung kung talagang nalinis nga ni Jonathan ang bahay. Wala talaga. Kasi ini-imagine ko rin mga ka-business na kabae na Papi Kalinga. Ayaw niya kay Jonathan, nagmamadali lagi si Nanay Marita na lalabas sa umaga. So hindi rin niya talaga maasikaso doon sa loob ng bahay kasi kailangan din niyang lumabas. Diba? Napakaswerte lang talaga yung mga senior na nandyan may nag-aalaga. Napakaswerte lang nila. Pero ako, nakukonsensya din ako kasi yung nanay ko, hindi ko man maalagaan kasi malayo man ako. Malayo ako sa kanya. Pero at least kahit pa paano, okay naman siya roon. Wala namang walang problema. So ito si Nanay Marita, kawawa talaga to. Wag lang talaga siyang magkasakit na hindi makakaya ni Jonathan, siya lang mag-isa So na-realize na kaya ni Jonathan yung mga pangyayari. Kasi base sa pagkikwento niya, parang naman alam niya, pero hindi niya maintindihan. Although alam niya, pero hindi pa rin talaga mag-absorb sa isip niya kung ano yung, alam niya pinagkaiba, pero mas gusto pa rin niya yung nandoon sila. Kasi mas masaya. Masaya na malungkot, yung sabi niya. Kasi nga wala na siyang income. Sakto-sakto lang daw, di ba? Ay naku mga ka-business. Pag-pray po natin si Jonathan na please wag na lang natin habaan na lang din natin ang pasensya, suportahan na lang natin sila ka-business para tuloy-tuloy ang tulong nila. Kasi doon din naman mapupunta yung kila Jonathan. Kahit ano pa ang mangyari, hindi talaga sila bibitawan ni ka-business. Alam po, nakikita ko, kumbaga, kahit sino talaga mapipikon mauubusan tayo ng pasensya, pero kailangan nating unawain kasi nga masyadong, sabihin na lang natin na limitado ang ni Jonathan, yung isip niya. Masyado siyang limitado sa kanyang sarili lang. Hindi niya, kumbaga, nakikinig siya sa mga sinasabi ng iba, pero ayaw niyang sundin. Hirap siyang sundin. Hanggang pakikinig lang siya. Pero yung paggawa, hindi niya talaga. Nahihirapan siya. Kailangan pukpukan talaga para kumilos. So, sana, hindi magkasakit si Nanay Marita na malala ba? Maganda na yung pagsasalita niya Naintindihan na sana. Kaso ngayon, laging lipas ng gutom na naman. Diba? Ay, naku, buhay ng mga Pilipino talaga. Sabay ganun Ang hirap ng sitwasyon ng mga ganyang klaseng mentalidad kay Jonathan. Pasalamat tayo kasi nandiyan sila ka-business. Haba ng pasensya talaga, pahabaan ng kordon. Tinitiis nila. Kung ibang tao yun, yung amoy ni Jonathan na naamoy ni ka-business pag ibang tao yun, hindi ko lang alam kung matitiis nila yun. Baka layuan talaga si Jonathan. May mga nakikita nga akong dumadaan nagtatakip ng ilong Diba? So, ganun lang muna tayo ngayon mga kabayan, ka-business, ka-papi at kalinga pa. Isama natin sa dasal sila Jonathan, si Nanay Marita. Na magiligtas sila lagi sa araw-araw, nasa labas sila, na hindi magkasakit. Tsaka yung maging malinaw na yung utak ni Jonathan ba? Maintindihan niya. So, hindi natin alam kung ayaw niya doon sa in-offer nga ni ka-business yung lupa doon sa Bulacan, malayo nga daw. Ayaw baka malayo, sabi ni Jonathan. Maganda yung talaga doon. Malawak ang kanyang gagalawan. Kaya lang, imposible. Parang sa kilos si Jonathan, hindi yata magbubungkal ng lupa. Iwan ko lang. Kung tingnan natin kung magdadamo ba. Excuse me, kung magtatanim. Okay mga ka-business, kabayan, kapapi. So hanggang dito na muna ang aking gagawing reaction video. Bago tayo magkalimutan, please subscribe po ang aking YouTube channel. Ganon din po yung aking mga kasamahan dito sa reaction na to sa reactors ni Ka-Business Official. At saka ng ka-business po, huwag natin kalilimutan. Laban lang po tayo sa buhay. Tulad ng sinasabi ko, mahirap mamuhay. Pero pag nagsisikap tayo, may tiyaga. Siyempre, meron tayong mapapala sa ating mga pinagawang pagsisikap. So maraming salamat. To God be the glory. Sa Diyos ang pagpapala para sa ating lahat. Salamat po. Mga ka-business naming minamahal, makikisuyo po kami.
Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Almenda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. Densyak TV. Densyak TV. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira. May notebook pa talaga. Ang galing. Alright? Alright. Ang galing. Ang galing. Support po natin mga kabisnes naming minamahal. Nagpaalam po sila. At ayan, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Densyak TV ay solid ka business po yan na nasa abroad. At sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat.